PUP. Nagsimula siya dati pa rin panahon ng Marcos dictatorship. Masa party pa siya at that time. Tapos yung mga 90s, dahil sa pagkakaiba ng mga ideological differences, tinayo yung sa masa party. Naging aktivista ako, hindi dahil galit ako sa congressman, sa gobyerno. May mga kailangan ako assignment sa kanila, sila yung makakasagot. Tapos na-educate nila ako, dun sa akin na-introduce yung issue, tsaka yung pinaka-reason bakit kailangan maging active o maging conscious din politically. First day of class pa lang, may mga samasa activists na mga mga samasa members na nag-room to room, nag-discuss ng mga issues. Pero bago pa man ako na-encourage na sumali sa organisasyon under Samasa, medyo inclined na ako bago ako mag-college. Nasasali talaga ako sa isang grupo. Kaya ako pumasok sa PUP. Yung pinaka nagiging dahilan niya dito, siyempre, yung kanilang environment. Maraming aktivista. Lagi naman nagsishape sa pag-iisip ng mga tao sa kaugali nila. Walang iba kundi yung paligid nila sa kayong panahon. So, dahil maraming aktivista, mas nakikilala ng mga tao yung issue dahil sa aktivistang to, napopoliticize yung mga estudyante, hindi naman dating aktivista. Yung PUP, kilala siya na majority ng estudyante na nag-aaral dito, economic status niya or background ay nasa CBE, so ang pababa. Naiintindihan namin na yung mula doon sa economic background ng mga estudyante, mas madaling naiintindihan ng mga taga-PUP kung ano yung mga issues na nire-raise ng Samasa. Kumpara mo sa ibang eskwela, yung eskwela natin, yung environment dito ay mas political, mas conscious, mas active yung mga tao kumpara sa ibang eskwela. Yung sense of belonging, yun isa sa pinaka-reason bakit maraming naingganyang mga aktivista. Bagong environment yan para sa kanila. Yung bagong mundo, bagong adventure, bagong merkada. Makakakita ka at makakaintindi ng mga bagay na hindi mo nakikita dati. Pero na-introduce sa akin yung issue Kasi hindi naman talaga ako nakikinig sa sinisigaw nila. Ang iingay kaya niya. Nakasimangot kaya lagi ang mga yan. Sinong gusto sa maingay? Sinong gusto sa nakasimangot? Sino makikinig sa mga yan? Diba? Parang ganun. So, medyo subjective pala ako noon na tingin ko walang ano silang kwenta. Mali pala ako. Until such time nakakailanganin ko sila. Saka lang lalalim din yung pag-unawa ko na, okay. Di doon ako may ganyan. So, nasa kasalukuyan, halimbawa ako ay nasa law school na, dito sa College of Law. Yung pagamat alumni na akong binabanggit ng mga nasa Samasa na mga nakausap ninyo, dala pa rin naman yung ideas at principles na natutunan ko nung ako'y aktibo pa sa Samasa. So, ngayon parang pagamat dito sa College of Law ang pinupromote sa akin, mas litigation or commercial or private practice ganyan. So ako personally, dahil dun sa Samasa, human rights lawyering yung path ko. So yun yung isa sa pagbabago rin. Ang dami ako natutunan sa pagiging aktivista. Kaya ako naging teacher dahil doon. Kaya dumami alam ko dahil doon. Kaya nag-iba rin ang pananaw ko sa mundo dahil doon. Yung malaking bahagi ng skill ko sa pagtuturo galing sa kanila. Malaking pananaw ko doon. Doon ko rin nalaman yung meaning ng ideology at kung ano-ano pa. Hindi ko dati alam. Kasi wala akong pakialam dati sa mundo. Yung tingin ko lang, meron lang ako sarili at yun lang ang nakikita ko. Nung nag-activista ako, doon ko na nakita kung paano ba nililikha ng structure ng paligid at ng panahon, yung mga individual na kagaya natin. Kasi laging ganun yung mga tao. Produkto sila ng panahon nila at saka ng paligid nila. Kaya sila naging ganun. Hindi dahil yun ang gusto nila personally. Kung bakit may nag-activist ito, kasi yun yung paligid nila at then yung panahon dito sa paligid. Depende yan sa
mga magiging pagkakataon nila sa buhay. Depende din yun sa mga magbabago at hindi magbabago sa mga pagbabago nila sa buhay. Pero mga aktivista, mas tumaas yung kapulatan o mas nakulangan yung mga ginagawa ng sila aktivista. Sabi, nag-MTA, wala yung pinaglaban yung mga dapat para bago. Meron din naman ang activist sa una, pero nung sa huli, nasa gobyerno na. Kung meron namang nawala na sa pili sa kanyang aktivismo, nakita yung sarili sa pag-negosyo, sa trabaho, sa pag-negosyo, sa asawa, sa religion, etc. Hindi naman kasi fixed yung mga meaning sa buhay natin. Lagi silang subject of view.